SMA sa buong bansa. Dumalo sa awarding ceremony kamakailan sa siyudad ng San Carlos ang delegasyon mula sa Municipal Environment and Natural Resources sa Office sa Santa Barbara na pinamumunuan ni Engineer Randolph Manuel kasamang kanyang mga kawani upang tanggapin ang parangal. Patuloy ang pagsikap ng LGU Santa Barbara sa pangalaga ng kapaligiran, maayos na pamahala ng likas na yaman at responsableng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng alkalde ng bayan na si Mayor Carlitos Saplan. Para pa rin po sa ating balitang lokal, patuloy na pinapanatili ng Barangay Bulosan ang kanilang pagkilala bilang cleanest barangay sa lungsod ng Dagupan. Nakamit nila ito noong 2024 mula sa Department of Interior and Local Government dahil sa dedikasyon ng komunidad sa kalinisan at sanitasyon ng kapaligiran. Ayon kay Barangay Captain Nancy Morris, ang kanilang tagumpay ay bunga ng pagkakaisa at suporta ng bawat residente. Nagpahayag din siya ng pasasalamat sa patuloy na kooperasyon ng kanyang mga nasasakupan. Aminado si Kapitan Morris na may ilan pa ring hindi sumusunod sa mga pamuntunan sa kalinisan, ngunit aktibo naman silang naghahanap ng paraan upang sila ay mahikayat na sumunod. Kabilang dito ang mas mahigpit na pagpapatupad ng waste segregation at pagbabawal sa pagsusunog ng basura. Nanawagan din siya sa mga residente na patuloy na maging mapagmatsyag at aktibo sa pagpapanatili ng kalinisan ng barangay dahil ito ay responsibilidad ng bawat isa. Sa hinaharap, plano ng Barangay Bulosan na maglungsod ng mas marami pang programa upang higit na mapabuti ang kanilang environmental performance at magsilbing modelo sa iba pang barangay. Layunin nilang mapanatili ang kanilang katayuan bilang huwarang barangay sa kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran sa buong lungsod ng Dagupan. Pakikipagtulungan para ma-maintain po natin ang kalinisan, di lang kalinisan, pati na rin ang peace and order dito sa ating barangay. Actually talagang flattered, nakaka-inspire kasi ang daming mga organization na nakikiparticipate. Ang hiling ko lang sana yung mga medyo pasaway, yung mga walang disiplina, sana makipagtulungan naman kayo. Dahil hindi naman ito para sa amin. Sinto dito sa Lalavig, Pangasinan. Personal na dinala ng mga kawani ng dalawang ahensya ang mga relief goods na kinabibilangan ng pagkain, damit at mga hygiene kits para maibsan ang hirap na dinaranas ng mga naapektuhan. Matapos ang insidente, agad na nagsagawa ng koordinasyon na ang lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at matukoy ang pangailangang dapat tugunan. Patuloy namang nakabantay ang mga tauhan ng MDRRMO at MSWDO sa kalagayan ng pamilyang naapektuhan habang pinag-aaralan ang mga susunod na hakbang para sa kanilang muling pagbangon. Samantala mga kabombo, sa ating balitang pambansang, magkakaroon na rin ng pre-audit sa mga road projects ng Department of Public Works and Highways or DPWH upang matukoy kung kinakailangan ng kumpunuhin ang isang kalsada o hindi. Sa pagbusisi sa panukalang pondo ng ahensya para sa 2026, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa halip na post-audit lamang, magkakaroon na rin ng pre-audit upang maiwasan ang duplication o ang pagkakaponduhan ng parehong proyekto ng dalawang beses sa higit pa kahit pareho lang ang lokasyon, layunin at saklaw ng trabaho. Napuna kasi ni Senator Erwin Tulfo na nagiging sanhi ng duplication ang paulit-ulit na pagbubungkal ng kalsada kahit katatapos lamang ng proyekto. Anyay karaniwan ito sa Region 5 sa Bicol, particular sa highway mula sa Quezon papuntang Camarines Sur kung saan palagi umanong sira ang kalsada. Paliwanag ni Dizon, matagal na nga nireklamo ang reblocking kaya't noong Oktubre 7 ay naglabas siya ng memorandum na nagsususpindi nationwide ng lahat ng reblocking activities hanggat hindi na ilalabas ang malinaw na guidelines at criteria kung kailan dapat mag-reblock. Posible anya na sa mga susunod na linggo ay matapos ng mabuo ang mga patnubay kung kailan pwede nga mag-reblock. Tiwala naman si Tulfo sa plano ng kagawaran na tila naging common practice na
ng nakarang administrasyon sa DPWH ang pagkukumpuni ng mga kalsada kahit na maayos pa ang mga ito. Para pa rin po sa ating balitang pambansa, nilinaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi pa sila tapos sa kaso ni Senator Joel Villanueva ukol sa dismissal order nito noong 2016 na sekretong ibinasura ni dating Ombudsman Samuel Martires. Ayon kay Remulla, labis itong nalulungkot dahil sa pagbasura ng kanyang pinalitan na pwesto o pinalitan sa pwesto ang kasong kinasasangkutan ni Villanueva. Inireklamo si Villanueva dahil sa hindi tamang paggamit ng kanyang 2008 Priority Development Assistance Fund noong ito ay kongresista pa lamang. Dagdag pa nito na ipinapalabas ngayon ng senador na tila hinaharas siya ngayon dahil sa kaso. Hindi rin sinabi ni Villanueva aniya na nabaliktad ang kaso ng ombudsman noon at patuloy ang kanyang pananahimik. Natitiyak naman niya na pag-aaralan nila ang kaso dahil sa ang senador at si Martires lamang umano ang nakakaalam ngayon. Samantala mga kabombo sa ating huling balitang pambansa, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Assistant Director Angelito Magno bilang bagong Director ng National Bureau of Investigation or NBI kasunod ng pagbibitiw ni dating Director Jaime Santiago. Ang bagong hepe ng NBI ay dating pinuno ng Information and Communication Technology Service or ICTS ng NBI kung saan siya ang responsable sa mga teknolohikal na aspeto ng operasyon ng ahensya. Nagsimula si Magno bilang isang line agent sa NBI kaya't batid niya ang mga hamon sa field operation. Nanungkulan din siya bilang Deputy Director for Investigative Services noong Agosto 2024 kabilang ang paghahanap kay Bamba na Mayor Alice Go at iba pang high-profile investigations. Kinumpirma ni Santiago nitong Lunes na tinanggap na ng Pangulo ang kanyang irrevocable resignation o hindi mababawi pang pagbibitiw. Ayon sa kanya, inaasang ilalabas ng opisyal ng kautusan sa mga susunod na araw at binigyang diin na magkakaroon na ng bagong liderato ang ahensya. Nagpasalamat si Santiago sa mga kawani ng NBI sa kanilang suporta at dedikasyon sa panahon ng kanyang panungkulan. Umaasa siya na ipagpapatuloy ng mga ito ang kanilang tapat na paglilingkod sa bayan. Samantala mga kabombo sa ating balitang ibaayong dagat, nagkasundo ang US at China ng kanilang framework trade deal. Ayon kay US Secretary of State Scott Bessent na ito ang unang binabalangkas ng mga lidera ng dalawang bansa na unang nagpulong sa bago ang pagkikita ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Iniiwasan ng dalawang bansa ang pagkakaroon ng pagtaas pa ng tensyon dahil sa trade war. Dagdag pa ng opisyal na ang framework ay tumatalakay sa pagbago ng taripa na ipinataw ng dalawang bansa. May mga inaayos pa ang mga opisyal ng US at China para sa pagsasapinala ng nasabing kasunduan. Nakatagdang magpulong sina Trump at Pangulong Xi Jinping ng China sa Webes sa South Korea kung saan inaasang tatalakayin nila ang mga detalye ng nasabing balangkas. Bago naman ang nakatakdang pagpupulong nakipagkita si Bessent sa mga mataas na opisyal ng kalakaran ng China sa sideline ng Asian Summit sa Malaysia na dinaluhan ni Trump bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa Asia. Ayon sa Beijing, nagkaroon ang magkabilang paninang konstruktibo at positibong pag-uusap. Para naman po sa ating huling balitang ibayong dagat, malaki ang magiging epekto ng pagsususpinde ni US President Donald Trump sa lahat ng negosasyon sa kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Canada matapos lumabas ang isang umano'y pekeng advertisement na ipinalalabas sa Amerika. Ang naturang anunsyo ay nagtatampok kay dating Pangulong Ronald Reagan na tila nagsasalita laban sa mga ipinatutupad na taripa ni Trump. Ayon kay Marisa Pascual, Bombo International News Correspondent sa USA, maayos umano ang lahat ng pag-uusap sa kalakalan ng dalawang bansa hanggang sa lumabas ang kontrobersyal na advertisement. Bagaman agad na binawi ang naturang ad sa Toronto, ipinagpatuloy pa rin ang pagpapalabas nito sa ilang bahagi ng Estados Unidos. Dahil dito, napikon umano si Pangulong Trump at agad na ipinahinto ang lahat ng kasalukuyang negosasyon sa Canada.
Lumabas sa pagsusuri na ang advertisement ay splice o pinagtagpi-tagping mga lumang pahayag ni Reagan, ngunit hindi ito nakaayos sa tamang kronolohikal na pagkakasunod. Dahil dito, nagmukhang labag si Reagan sa mga polisiya ng taripa, dahilan upang mas lalong uminit ang reaksyon ni Trump. Saad ni Pascual, malaki ang magiging epekto ng hakbang na ito sa ekonomiya ng parehong bansa. Maraming mga negosyo ang posibleng hindi makapagsagawa ng operasyon dahil sa pagkaantala ng kalakalan. Partikular na maaapektuhan ang mga farmers at mga industriya ng agrikultura dahil umaasa ang dalawang bansa sa pag-aangkat at pagluwas ng mga produktong pang-agrikultura. Sa kabila ng pansamantalang pagsuspinde ng negosasyon, umaasa naman ito na muling magpapatuloy ang pag-uusap sa hinaharap. Aniya, hindi nawawalang posibleng mag-usap sina Pangulong Trump at Canadian Prime Minister sa ASEAN Summit upang ayusin ang gusot at pag-usapang muli ang direksyon ng kanilang ugnayang pangkalakalan. Nevertheless, magkakaroon ng impact. So I'm hoping na, President Trump, as you know, right now is in Asia. I'm hoping that when he comes back to the country, that this will be looked at and hopefully nagtampo lang siya o nagalit siya kasi parang nagulat ba siya na while Prime Minister Carney was here a week ago and this advertising showed up, so he was caught off guard. Ito yung nagulat ka. He felt like he was blindsided. Samantala mga kabombo sa ating balitang espesyal, gaano nga ba kahaba ang iyong pasensya? Sabi nga nila, kapag may 4 baby ka, dapat ihanda mo na ang mahaba-haba mong pasensya. Paano ang tanong, kaya mo pa rin ba nga magpasensya kapag naranasan mo na nga pakialaman ng 4 baby mo ang luluto mo? Hindi basta pakialam mga kabombo, kundi sayangin ito. Paano ba naman kasi isang foster kitten na nagngangalang Wendy ang naging sentro ng isang hindi inaasang insidente matapos ito nga makuhanan ng security camera na naghulog ng patay na daga sa nilulutong hapunan ng kanyang mga amo. Ang mga larawan mula sa home security camera sa kusina ng foster family ni Wendy ay nagpapakita na inihuhulog ang patay na daga sa isang kaldero ng pagkain na nakasalang sa stove. Ayon sa foster owner ni Wendy, lumabas siya upang pakainin ang kanyang mga aso nang makuhanan ng kitchen camera ang pagtangka ng pusa na magluto. Sinabi niya na ang kahinahinalang pag-ugali ng pusa nang bumalik siya sa kusina ang nagtulak sa kanya upang suriin ang camera footage at matuklasan na ang iniwan ni Wendy sa kaldero. Para naman po sa ating balitang pangkalakalan, isinusulong ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano at ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang panukalang itaas sa 300,000 pesos mula sa kasalukuyang 250,000 pesos ang taunang sahod na hindi papatawan ng buwis. Katumbas ito ng 25,000 pesos tax-free salary kada buwan, mas mataas kumpara sa kasalukuyang 20,833 pesos and 33 centavos. Kapag naisabatas, madaragdagan ng halos 4,000 ang take-home pay ng karaniwang manggagawa. Upang mapunan ang mababawas na kita ng pamahalaan, iminungkahi ni Valeriano na dagdagan ang buwis ng mga mataas ang kinikita. Samantala, ayon naman kay Garbin, hindi malulugi ang gobyerno dahil ang dagdag na sahod ay gagastusin din ng mga manggagawa na kalaunan ay muling magpapasok ng kita sa ekonomiya. Dagdag pa ng dalawa, nararapat lamang na maibsan ang bigat ng buwis sa mga mababa ang kita, lalo na ngayong lumalabas ang mga isyu ng korupsyon sa paggamit ng pondo ng bayan para sa mga proyekto sa infrastruktura, kabilang na ang mga flood control project. Samantala mga kabombo, sa palitan ng piso kontra dolyar ang isang US dollar may palit ngayon na 58 pesos and 90 centavos. Batay ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines
para sa US dollar, habang sa datos naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ibang foreign currencies, ang isang Hong Kong dollar ay may palitan na 7 pesos and 55 centavos. Singapore dollar may katumbas naman na 45 pesos and 19 centavos. Ang Saudi Arabia Rial ay 15 pesos and 63 centavos, habang ang euro ay may katumbas naman na 68 pesos and 22 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa ating balitang palakasan, bigo pa rin na magbulsa ng panalo ang Boston Celtics matapos itong padapain ng Detroit Pistons sa ikatlo nitong game ngayong season sa score na 119-113. Hindi naging sapat ang 41 points na ibinuhos ni 2024 NBA Finals MVP Jaylen Brown para may panalo ng Celtics ang ikatlo nitong game ngayong season. Magkakasama ang mga bagitong Pistons star na nagdumina sa panalo sa pangunguna ni Jalen Duren na kumamada ng 24 points at 18 rebounds, habang may 21 points at 12 rebounds naman ang ambag ng guard na si Ausar Thompson. Hindi rin nagpahuli si Piston captain Cade Cunningham na gumawa ng 25 points at 8 assists. Sa loob ng tatlong game, pawang malamyang depensa pinakita ng Boston na labis na sinasamantala ng kailang mga nakalaban tulad ng Piston. Sa ikatlong game ng 2024 NBA champion, tanging 38 rebounds lamang ang nakuha nito, habang 55 rebounds ang kinamada ng Piston. Nanatili pa rin hindi nakakapaglaro si Boston star Jason Tatum habang nagpapagaling sa kanyang Achilles injury. Samantala sa mga nangunguna sa medal tally ng Batang Pinoy 2025, as of 2:30 PM ngayong araw na ito, nangunguna ang Manila na may 14 medals na may 6 golds, 5 silvers at 3 bronze medals. Pumapangalawa ang Pasig City na may 12 medals, 4 golds, 5 silvers and 3 bronze medals. Sa ikatlong pwesto naman ang Quezon City na may 5 golds or 5 medals, 4 golds, 2 silvers and 3 bronze medals, or sa kabuuan mga kabombo ay may 7 medalya. Sumusunod ang Cebu City na may 8 medals. At ito ay may 5 medals, 4 golds and 1 bronze. Ang ikalimang pwesto naman sa siyudad ng Zamboanga na may 5 medals, na ito ay mga kabombo, or sa may Zamboanga na may 6 medals, na merong itong 3 golds and 3 silvers. And then sa may ang lalawigan ng Pangasinan ay meron itong 3 medals, isang gold, isang silver at isang bronze medal na nasa ika-22 pwesto. Para naman po sa ating balitang showbiz, kinoronahan bilang Miss USA ang 22 anyos na si Audrey Eckert ng Nebraska. Tinalo nito ang 50 na kalahok sa pageant na ginanap sa Grand Sierra Resort sa Reno, Nevada. Tinanghal naman bilang first runner-up si Ivy Harrington mula sa New Jersey, habang si Shantea McIntyre mula Oregon ay second runner-up. Halos 18 buwan na hindi naganap ang pageant matapos ang aligasyon ng mistreatment ni Noelia Voigt mula Utah. Dahil sa bagong organizer ay naisagawa ang 5 araw na events na mula sa swimwear competitions, evening wear parades at Q&A sa mga judges. Here now is the Bombo Weather Forecast. Mga kabombo, ating alamin ang lagay ng panahon sa oras na ito natin ng ating weather reporter na si Bombo Mayra Reside. Mula mismo yan sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Mayra. Mga kabombo, narito ng ating ulat panahon sa oras na ito. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pagulan at pagkidlat pagkulog ang nararanasan sa Mindanao dulot ng Intertropical Convergence Zone. Habang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog ang nararanasan sa Western Visayas. Maulap rin na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog ang nararanasan sa Eastern Visayas, dahil pa rin yan sa Easterlies. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo mga pagulan at pagkidlat pagkulog dahil yan sa Easterlies. Dito naman sa lalawigan ng Pangasinan at nalalabing bahagi ng Luzon ay nakakaranas ng bahagyang maulap
hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng isolisa. Samantala, narito naman ang antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagkulog at pagkidlat kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa lungsod ng Legazpi, nakakaranas ng maulap na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa parte ng Visayas, ang lungsod ng Kalibo sa Aklan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 31 degrees Celsius. Habang sa lungsod ng Rojas, nakakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagkulog at pagkidlat kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Mindanao, ang lungsod ng Davao ay nakakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagkulog at pagkidlat kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa lungsod naman ng Butuan, nakakaranas ng parehong panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Mga kabombo, yan ang muna ating ulat panahon sa oras na ito. Paalala pa rin sa ating mga kabombo, palagi po tayo magdala ng pananggapan laban sa init at ulan at laging tatandaan na iba yung pag-iingat ang kailangan upang ang sakuna ay maiwasan. Galing maging updated upang ang kalamidad ay inyo pong mapaghandaan. Inyong nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito mula mismo sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Myra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala mga kabombo, yan ang kalipunan ng ating pagbabalita at bago tayo magtapos sa ating mga balikan na naging ulo ng ating mga balita sa ating top story, 8 pang senadora nakatagdang maglabas ng kanilang salin ngayong araw. Sa ating balitang lokal, Pangasinan 2nd District Representative Ko Juanco, binigyang diin ang paggamit ng nuclear energy na susi upang manatili ang yaman ng bansa at mapababa ang presyo ng kuryente. Sa ating balitang pambansa, pre-audit sa mga road project ipatutupad na ng DPWH upang maiwasan ang duplication. Sa ating balitang ibayong dagat, US at China nagkasundo sa framework ng trade deal. Trump at Xi Jinping nakatakdang magpulong sa October 30. Sa balitang espesyal, alagang pusa, huli kama ang paglalagay ng additional ingredients na daga sa hapunan ng kanyang pamilya. Sa ating balitang pampalakasan, Boston Celtics bigo pa ring makakuha ng panalo sa loob ng 3 magkakasunod na game. At sa ating Bombo News Analysis sa public access sa SALN ng mga opisyal, transparency na matagal nang hinihiling ng taong bayan. Mga kabombo, maaring tutukan na makaganapan at update sa mga latest na pangyayari sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Bombo Radio Dagupan. Mga kabombo, para po sa Christmas countdown, mayroon na lamang pong 59 days bago sumapit ang Pasko. Sumainyo ang Bombo News and Views sa afternoon na edition ngayong araw ng Lunes, Oktubre 27, 2025 at kami ang inag-ibat kapag balita. Bombo Jaira Anka at Bombo Framis Sabado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Isang malaking bagay para sa publiko ang pagbubukas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na ang mga nadadawit o sangkot sa lumalalang korupsyon sa bansa. Kaginhawaan para sa mga taxpayers ang pagbibigay ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa publiko ng akses sa nasabing bagay. Sa pamamaraang ito, mailalantad sa publiko ang katakatakang yaman ng ilang mga opisyal. Hindi man maluloko ng taong bayan sa mabubulaklak na salita ng mga kurakot na opisyal. Ito ang transparency na nararapat ilahad sa mga pinagsisilbihan ng mga politiko
ano nga ba ang dapat ikatakot ng mga ito kung malinis naman ang kanilang pagtatrabaho? Malayo na ito sa pamumulitika o pagkakaroon ng political agenda. At kung sino man ang makitaan ng kahinahinalang SALN, dapat lamang itong iharap sa pagdinig at panagutin kung mapatunayang gumagawa ng illegal. Yan ang ating Bombo News analysis sa oras na ito. Inyo pong nakasama, Bombo Laimi Perez. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!